Purihin ang Diyos. Salamat po. Handa na ba ang lahat? Sabi dito, ang kautusan ni Yahweh, mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Ayon sa utos ni Yahweh, ang gawain araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan. Buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Ang gawain ay matuwid, pamumuhay silang ganap. Sa daan ng Panginoon, doon sila lumalakad. Ibigay mo sa amin iyan iyong mga utos upang amin talimahin at sundin ng buong lugod. Gayon ako, umaasa magiging tapat. Susundin ang iyong utos, susundin ang buong ingat. Kung ang buong kautusay ay maingat, kung susundin, karangalan ng sarili kong gayon ang aking gawin. Ang matuwid mong tuntunin habang akin tinatarok, buong puso magpupuri, pupurihin kitang lubos. Ang lahat ng iyon utos ay sisikapin kong sundin. Huwag mo akong iiwan, huwag mo akong lilisanin. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Napakabuti ng Lord. Dapat hindi tayo maiwan sa mga utos na binigay niya sa atin. Sundin nga natin lahat-lahat yung mga nakalagay sa Bible. Hindi naman mahirap sundin yun. Kaya lang, ang nanais kasi ng tao, ang sarili sinusunod. Tayo manalangin, samahan po ako sa panalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa salita mo na amin natuklasan ay itong Panginoon. Hindi man ito mawala kailanman. Kaya maraming salamat na habang binabasa, Panginoon, tumiti mo sa aming puso, Panginoon. Salamat sa umagang ito na patuloy mo ito inilalahad sa amin, Panginoon, ang bawat salita mo na ito'y may ukit sa aming puso't isipan, Panginoon. Hindi lang may ukit, kundi may pamuhay. Ang nais mo, Panginoon, may sagawa, may pamuhay, Panginoon. Purihin ka, Ma. Maraming salamat sa oras nito. Panginoon, samahan niyo kami, Panginoon, sa oras nito, pagsamba namin, na makalugod-lugod. Mapangiti ka, Panginoon, sa aming paggawa na mabuti sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Dublihin mo ang aming kalakasan upang magampanan namin ang tungkulin para sa inyo, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat nakakarinig sa Zoom, kung saan dito sa kapitbahay, Panginoon, sa amandako na naabot ng tinig ng mga salita, Panginoon. Imukin mo sila, Panginoon, lalo sa mga nangihina, Panginoon, mga kapitbahay namin doon sa dulo, Panginoon, namin nasiraan. Sana, Panginoon, ikaw may gagawin sa kanila, Panginoon, dahil nagawa mo nga ang nakreate mo nga ang mundong ito. Lalo pa kaya itong mga puso ng tao na matitigas. Kaya mo ito palambutin, Panginoon. Sa iyo nang pagkatiwala ang lahat ng ito, Panginoon, sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal ng Espiritu Santo na sumasamin. Ngayon at magpakailanman, lahat po na tayo magsabi ng Hallelujah. Sinisipa lang. Ayusin nga eh. Just
Hello. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Tayo patuloy na sumamba sa ating Panginoon. Tayo lahat tayo magpuri, umawit at ibigay natin yung the best natin sa ating pagsamba sa umagang ito para sa Diyos. Hallelujah. 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 Purihin ang Panginoon. Yes, hallelujah. Kayo'y magpapuri sa Diyos ilan. Kayo'y magpapuri kahit Hallelujah. Purihin siya. Nagpupuri sa'yo, asa Diyos ka, sumasamba sa'yo. Pagkapagal, tumanggap ng papuri at pasasalamat, dakila ka, kataas-taas sa Diyos. Taas-taas sa Diyos, nagpupuri sa'yo. Taas-taas sa Diyos, kami sumasamba sa'yo. Pagkakat tumanggap ng papuri at pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Sa'yo, sumasamba sa'yo, ng papuri at pasasalamat, sa I am say so pinigtas kami ating
Ikaw, aming Diyos. Kami at kailangan ikaw ang aking Diyos. Hallelujah. Hallelujah namin. Hallelujah. Panginoong Jesus, nagligtas sa amin. Hallelujah. Lord, itong aming gawa. Purihin ka, Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Buong kapangyarihan, Lord. Sa inyo ang iyong aming pagsamba na ito. Inalay namin sa inyo, Lord. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ka, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. 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 Oh, yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, salamat po. Hallelujah. 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 Salamat po. God. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Purihin ka. Yes, O Lord. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Panginoon, salamat po sa katapatan mo sa aking buhay. Kahit ako nagkulang, patuloy ang iyong pagmamahal. Kay buhay ka. Lord, Panginoon, ang iyong Panginoon, ang buhay ko, ngayon ay ko sa'yo. Hindi sapat na pabayan sa kalikasan sa'yo ay nagagawa. Aking at sabay palingkuran, ikaw kanina ba kahit kailan pa. Panginoon, salamat po. Oh, yes. Panginoon, salamat po sa kalikasan sa iyong nagawa. Kahit ako Panginoon, ang
Ngayon ay pinaaman ko sa'yo. Hindi sapat na pagpapay sa ginagawa sa mali aking pagkakala. Ikaw yung kahit kailan ba ang pagkakaliya kahit kailan ba ang nais ko ulitin ka ang nais ko ulitin ka higit pa sa aking buhay, higit pa sa lahat ng bagay, ang nais ko ay ulitin ka sa nais ko. Oh yes, Lord, hallelujah. Ang nais ko ulitin ka ang nais ko ulitin ka higit pa sa aking buhay, higit pa sa lahat ng bagay, ang nais ko ay ulitin ka sa nais ko. Yes, Lord, hallelujah. Yes, Lord, nais namin ito. Mabigyan ka ng Panginoon. Mahal ka namin. Masamba ka namin. Ang nais ko, purihin ka, O Diyos, ang nais ko, purihin ka. Higit sa aking buhay, higit pa sa lahat ng bagay, ang nais ko ay purihin ka, Jesus. Ang nais ko ay purihin ka, Jesus. Ang nais ko ay purihin ka, Jesus. Ikaw Diyos, sa pag-ibig ako manahal, samay ko hallelujah, hallelujah. Thank you, glory.
We bless your name. Yes, Ikaw lang karapat-dapat, Panginoon. Sabay na Hallelujah. kami never kami naging karapat-dapat sa inyong harapan. Pero dahil sa dugo ni Cristo, Yes, Lord. tinitignan niyo kami Hallelujah. na nalinis, na bahirang, Sambahin ka, O natubos. Diyos. Hallelujah. Salamat po, Lord. Hallelujah. Tinitignan niyo kami, O Salamat. Diyos. Hallelujah. At Hallelujah. nakikita niyo ang Patuloy mukha na ni po. Cristo. Tinitignan niyo kami, Thank you, Panginoon. Lord. Hallelujah. Na dinamitan Nais lang namin, ng katwiran. tuloy ka namin masamba, O Gusto namin Diyos. babasa iyo. Mapapurihan, O Lord. Your Hallelujah. word, Lord. Pag hindi sapat na pambayad, Panginoon. Lahat. Amen. 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 Kundi, Lord, hallelujah. So, Na masamba ka namin, Panginoon. Ng buong puso namin, O Lord, hallelujah. Higit pa sa lahat ng bagay, Lord. Na higit pa sa aming buhay, Panginoon. Maalay namin, Lord, ang buong pagsamba namin sa inyo. glory to you. Purihin ka, O Diyos, hallelujah. Dahil ikaw, Jesus, hindi ka namili, Panginoon, ang iligtas mo, Panginoon. Kundi, Lord, hallelujah, hallelujah. Nalay mo ang inyong buhay, Panginoon, para sa lahat. Kaya, Lord, hallelujah, hallelujah. Salamat, Lord, na meron pagkakataon na ganito, Panginoon. Nakilala ka namin, O Lord. Hallelujah, hallelujah. Na meron kaming pagkakataon na purihin ka at sambahin ka, O Lord. Salamat sa katapatan mo, Lord, sa amin, Panginoon. Sa kabutihan mo, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, O Lord. Salamat po sa lahat, O Lord. Hallelujah. Yes, Father God. Praise the Lord. Thank you, Jesus, O Lord. Hallelujah. 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 Tuloy ka man namin sambahin, O Lord. Ang buong kaluluwa namin, Lord. Buong puso, Lord. Hallelujah. Buong pag-isip po, Lord. Hallelujah. Buong hallelujah. Hallelujah. Lord, hallelujah. Purihin ka, O Lord. Patuloy natin ito, Lord. Naalay sa inyo aming mga pagsamba na ito, Lord. Hallelujah. Ang sampahan namin pa, Lord. Hallelujah sa Espiritu at katotohanan, O Lord. Dahil ito ang nais mo, Panginoon. Ito ang gusto mo, Lord. Hallelujah. Makapagsampa sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Masampahan namin, Lord. Hallelujah. Ang puso. Higit sa aming buhay, na higit ka sa aming buhay. Hallelujah. Na masikap. Hallelujah. Lord, seek you, Lord, Lord, hallelujah. Yung kingdom, Panginoon, hallelujah. Yes, O Lord, hallelujah. Salamat, O God, hallelujah. Thank you, Lord, hallelujah. Thank you, Father God. May kaya Jesus. Oh, yes, Lord. Salamat sa Pilipinas, O Lord, sa magang ito, Panginoon. Lord, you are our Jehovah Shammah, Lord. God, with us, O Lord, sa magang ito, Panginoon. Salamat, sinamahan mo ang iyong mga anak, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Sa patuloy, Lord, na paggabay sa amin. Hindi mo kami iniwan. Hindi mo kami pinabayaan, O Lord. Hallelujah. 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 Salamat, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, O Lord, sa kapatawaran, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagbabago. Salamat, Lord, sa pagpatuloy. Salamat, O Lord. Hallelujah. Salamat sa kalakasan, Panginoon. Sa patuloy na paglilingkod sa inyo. Sa patuloy na pagkakasalamat galing sa inyo. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat, O Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Na masunod na namin, Panginoon, ang Diyos na wali, Panginoon, hallelujah. Ang iyong salita, O Lord, ay patuloy namin dinidinig ito, Panginoon. Patuloy namin basahin, Panginoon. Patuloy namin pag-aralan, O Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Purihin ko, Diyos. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you for everything, oh God. Salamat sa we give you glory. Yes, Lord. Salamat po sa lahat. In Jesus' mighty name. Hallelujah.
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Oh, praise you. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Maraming salamat sa ating worship na nalulugod ang Diyos doon sa mga ganyang bagay. Ang Diyos ay purihin, sambahin, at luwalhatiin. Napakabuti ng Lord. Ang bawat isa, binibigyan naman tayo ng kalakasan upang ipahayag, ipadama ang ating problema sa Kanya, ibigay natin sa Kanya. At binibigyan pa tayo kalakasan upang magsalita, magpatotoo para sa Kanya. Ang daming nahihiya, wag po kayo mahiya. Sabi na, hindi ko kinahiya ang salita ng Diyos. Kasi totoo naman ang basta gampanan lang natin tungkulin para sa Kanya. Dati mahiyain ako, mahiyaing Judas, pero ngayon ginagampanan ko na ang kabutihan ng Lord. Kasi pag hindi ka nagpatotoo, sinasarili mo. Kailangan i-share mo rin yung natuklasan mo para sa Kanya. Purihin ng Diyos, kahapon, nung isang araw pala, tagal namin ng diskusyon. Talagang in-encourage ko talaga yung kaibigan ko si Boyet. Talaga marami siyang tanong. Tama naman ang tanong niya. Opo, tama ang tanong mo. Nang nagpipray naman siya sa sarili na sinasarado pa niyang bahay. Oo nga po, totoo yan. Pero ang ibig sabihin doon, ang gawa. Yun ang hinahanap ng Diyos, sabi ko, ang gawa. Kasi matagal ko na talaga si Boyet, asawa ni Jeline, na inano ko yan eh. Noon ko pa talaga inano. Pag lumalabas ako papunta rito, sa Idol, saan ka punta? Dali, saan ba ka? Makinig ka lang, huwag ka lang hindi ka naman operasan, makinig lang. Katulad sa pagsamba po sa Katoliko. Kinig lang. Wala namang masama. Sabi niya, nanampalataya naman ako. Sabi, tagal namin usapan nun. Sabi ko nga, oo nga, alam naman ng Diyos yan eh. Sumusunod ka. Kaya lang, ang gawa ang hinahanap niya. Sabi niya, kailangan talaga may kapatiran ka, nagsama-sama kayo. Ihanbing ko na lang sa walis, ha? Ikaw nang isa. Ang walis ng isang tingting. Nakakaiba yun ng marami. Nakakaano ba ng basura yan? Try mo nga, isang walis. Iano mo kung makadala na kahit isang dahon ng bayabas. Hindi siya nakakaibo. Sabi, wala namang masama. Hindi ka naman, basta share ko lang sa'yo. At least, wala na ako pananagutan sa Diyos. Ay, ganun ba? Oo. Kasi ang nalalaman natin tungkol sa Kanya, pag hindi mo sinishare sa sarili mo, may pananagutan ka. Maniwala ka sa hindi sa akin, dahil wala akong pera, nasa iyo. Ano na naman, basta sinishare ko sa'yo. Hindi masama yung ano mo, yung na sabi ko sa Kanya. Sabi, kasi Katoliko naman, wala naman ako sinasabi na wala namang relihiyon. Walang masamang relihiyon. Ang nais ng Diyos, relasyon para sa Kanya. Nakatagal. Sarap nun talaga mag-share ng marami kang ma'am. Pero nagpe-pray muna ako ba, Lord, tulungan mo naman ako sa mga verse na ibibigay sa Kanya. Kagaya ng alibugang anak. O, kung nagbabasa ka ng Bible, idol tawag namin. Titingnan mo doon, marami ka pong makukuha sa doon. Kasi sabi ko alam mo, ang dami kong sinisiraan, dami kong pero ba't walang tumutugon? Andun sa iba pumupunta. Sabi ko, Lord, ano nangyari? Bakit? Ang dami kong sinisira, isang pamilya. Doon, sa bagay, wala na akong magawa doon dahil malapit sa kanila. At saka inano ko sa kanila dahil dito napakalayo. Sabi ko, mag-umpisa kaya ako dito uli, dito sa malapit. Kung ano kaya ang mga kuha ko dito. Sige. Okay naman, malaya naman tayo eh. Kaya yun ang importante sa bawat isa sa atin na ang salita ng Diyos nandiyan sa'yo. Huwag mong lilikumin, mahirap yun, masama yun. Kaya i-share mo talaga sa kaibigan mo. Kasi kung tutuusin na Bible study na namin yan, si Boy, si Jeline, doon hanggang doon. Nag-ano na kami dyan sa labas. Alam na nila yun. Parang nagtutong ang aming mga sinishare sa kanila. Hindi nag-improve. Dumikit. Nagsarili. Sabi ko, Lord, tulungan mo naman kami, Lord. Dito sa church namin, tatatlo lang kami. Minsan 4, minsan 5. Swerte, makaabot 6, 7. Sabi ko, Lord. Sabi, Lord, ano ba dapat gawin, Lord?
tulungan mo kami. Ito, nag-ano ako talaga sa madaling araw. Devotion ako. Wala ko ibang devotion kundi yung paggawa. Sabi mo nga, daming aanihin. Walang manggagawa. Ano ba dapat gawin, Lord? Ako, isa na rin ako nagdidiman sa sarili ko. Bakit? Ang dami ko nasisiran dito. Sabi ko, ba't pa walang tumutugon? Sabi ko, Lord, ang panalangin ko naman, may gagawin ka. Hindi ang sarili ko. May gagawin ka para sa kanila. Ako dati, malayo sa'yo. May ginawa ka para sa akin. O, kailan pa ba namin matanggap yung Lord? Nagtatatlo na lang kami, nag-aapat na lang kami. Minsan, baka dalawa na lang. Kami na pastor, tatlo kami sa tibina. Oh, sabi ko, Lord, please, Lord, salamat. Sana dinggin mo lang yung panalangin namin. Kahit tatlo lang kami nanalangin para sa inyo, na dagdagan mo ang amin mga sinishare na makatulong man lang, Panginoon. Kasi kung tususin siya, hindi kaya po yun. Hindi kaya. May nasira na ako doon. Doon sa malapit doon sa Wawa. Katuwiran niya. Tatay doon nyo. Andun na rin. Na salamat naman. Patuloy siya doon. Katuwiran. May mga katuwiran kasi Lord. Sabi ko, ang daming may katuwiran. Ang daming dahilan. Sabi ko, salamat Panginoon. Sana tumatay yung panalangin namin sa inyo. Hindi sasabit sa ulap ang panalangin namin. Kaya purihin ka, Panginoon. Kahit sa pamilya ko, Panginoon, parang nanihina. Si Raisa. Oh, madaming daran. May mga agreement sila na sa sarili nila sa school. Wala akong magawa dahil ano naman nila, may ano naman, may naman sila pag ano. Kaya si Timothy, Lord, si Hannah, ano ba nangyari? Kailan ba tutugunin? Kailan mahirap, Lord, sa mga ganyan. Kaya ano naman salita mo, pamilya una, bago labas. Oo nga po. Sa mga tinististing mo ako, Lord. Hindi ko naman, kaya ko namang harapin tong tinististing mo. Pero ito lang panalangin namin. Madagdagan kami yung manasinir namin. Magkaroon man lang kami ng kasamang sibol, bagong sibol na 23, 4 years kami dito, Panginoon. Wala. Parang natuyuan. Hindi nag-boom. Hallelujah, purihin ng Diyos. Ikaw na po, sa'yo namin pagkatiwala ang lahat nito. Ang pastor namin nakakalam dyan kung ano ang desisyon niya. Siya ang masusunod. Basta importante, sama kami sa panalangin. Kaming tatlo. Purihin ng Diyos. Salamat po kung nakikinig kayo sa panawagan ito. Sama tayo panalangin para sa Diyos. Hallelujah. Ano ba yan, Nonoy? Meron ba tayong may pang gusto magpasalamat? Pag nagpasalamat, salamat lang. Pag hiningi ng panalangin, panalangin lang. Huwag na yung detalyado. Package deal. Alam mo, pag nag-invite ka, una yan, di ka muna mag-invite yan. At saka pag nag-invite ka, wag araw ng linggo. Monday, makipagkwentuhan ka. Tuesday, makipagkwentuhan ka ulit. Alam mo ako, umupo nga lang ako doon eh, kita mo. Ang sabi sa akin ng kausap ko, alam mo, pastora, alam mo, Ate Lab lang tawag sa akin. Alam mo, Ate Lab, nakikinig pa rin ako sa sermon mo. Andyan siya, sabi niya, andun siya sa sampayan, kahit mainitan siya, makinig siya. Kasi nga, ayaw niya pumunta dito. Pero may nakikinig, di ba? At nagano siya sa akin. Kasi alam niyo, yung tao na yon talagang sarado kandado. At ayaw ko i-touch yan sa kanya. Pero yung mga testimonies niya. Pagdating sa pakikinig niya, mula pa noon nagkaroon tayo ng Bible study ang tawag doon, Radio Bible sa kalsada. Yun talaga, siya talaga sa lahat ng mga nasharean doon ng Radio Bible, siya talaga yung tumatak sa isip at puso niya. Yung mga napakinggan niya. Pero syempre, ayaw niyang bitawan, no? Yung kanyang nakagisnan dahil hindi naman siya talaga nagfo-focus. Pero nandun sa heart niya yung desire niya to listen to the Word of God. And that is what we celebrate, the Word of God. Tayo manalangin, purihin ng Diyos. Salamat po. Thank you, Jesus. Nawa makafocus kami sa salita ng Diyos, Ama, na
na upang sa ganon sa aming mga puso malinisan. Sabi niyo nga ang salita mo ay tubig din ito, kaya naglilinis. At ang salita mo ay salamin din upang nakikita namin ang dumi namin sa mukha at saka nakikita namin kung sino talaga kami, O Diyos, sa harapan mo, Ama. At ang salita mo din, O Diyos, ay martilyo na pinupukpok ang katigasan ng aming puso't isip at ulo. Salamat sa lahat ng yan. Ang salita mo ang kailangan ng tao upang sa ganon matupad ang lahat ng naisin mo, layunin mo sa amin lahat. Sambahin pangalan mo, Diyos. We bless your word. Bless us, Father, as we listen in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. So, purihin ang Diyos dahil ang Pilipinas lang ang meron pong Bible Month celebration and Bible Week and Bible Sunday celebration. Next Sunday po ay Bible Sunday celebration. Kaya hiniling ko sa inyo itong nakaraang linggo ay magbasa ng buong Genesis. Nabasa niyo ba ang buong Genesis? Next week, basahin niyo naman ang buong Lucas. Ha? Dire-diretso ha? Nabasa ha? At susunod na linggo, bagamat 3 araw na lang ang January, sa susunod na linggo pa, next, basahin niyo naman ang buong Revelation. Kaya tatlong libro ang assignment natin for the whole year na ito. Pero isang week lang yon. Do it in 1 week. Alam niyo po yung 4 chapters is 15 minutes lang po yun eh. Kung yung 50 chapters, divide mo sa 15 minutes, di ba? O 4 chapters. 50 divided by 4. Kung ilang oras lang yun, magagawa mo yun. Kaya, can do that. Sa ano lang yan, determinasyon. At pag alam na pag-realize kung gaano kahalaga ang salita ng Panginoon. At nangyayari na ikaw ay nagkakaroon talaga ng personal na pakikipag-ugnayan. Kasi talaga nakakapangusap siya doon. So, alam natin yon, tinuro ko sa inyo yung scripture, yung word of God, nag-doctrinal tayo sa scriptures. Alam nyo na ang scriptures o yung salita ng Diyos ay tinuturing na, o yung Biblia ay tinuturing na ang salita ng Diyos. Kaya kung pukuha kayo dyan, yun ay bahagi ng salita ng Diyos. Hindi sasabihin, ay, ba't yung salita ni Satan yun? Ba't naging salita ng Diyos? Kasi po, bahagi yon, no? This is a part of a portion of a whole. Kaya itong buo na to, tinatawag nating Canon Bible, ang tinanggap ng mga Protestante, ang tinanggap ng mga born again, ang tinanggap ng mga Reformed, pinanggap na to. Itong Canon Bible na 66 books, Genesis to Revelation. Yung pong iba na tinanggap naman ng ating kababayan ay ang tawag po natin doon ay apocryphal book o yung substandard po yun. Kasi ang standard, pumasa sa standard, ito pong 66 books. Yung substandard na hindi lahat ay kwento na galing sa puso at bibig ng Diyos ay ano yun, substandard. Kaya, pero may portion yon na nandito. At may portion dito na nandun. Pero yon as a whole Bible, hindi po yung tinanggap dito. So, itong canon Bible to, ibig sabihin ng canon yung stick ruler. Eksakto siya sa standard. Kumbaga sino nga sa engineering o sa mga nagko-construct ng construction, pag sinabi mong 5 by 5 o kaya de 12, de 14, yun talaga mismo. Standard yon. Pero pagka sinabi ng engineer na sinulat niya ang request niya, 14, para ang presyo, pang di 14, bibili niya di 12, para may sukli. So, substandard yun. Pandaraya. Foolishness. So, alam nyo, ibig sabihin ng canon, no? Standard. Yun yung pamantayan na pumasa ang 66 books na to. Kung meron lumalaban dyan, magbuo muna siya ng sangkaterbang theologians para lumaban dito sa canon Bible na to. Pero ang problema, yung mga born again ay
nag-aano pa din, nag-iiba-iba pa rin ang interpretasyon. At yun ang masakit. Kaya, kaya tayo ay nagkakaroon din ng pagkakahiwa-hiwalay. Kasi merong kasi ano yan personalidad, no? Ang personalidad ni David, pagka sumaya yan, nagsasayaw yan. Ang personalidad ni Moses, nananahimik yan. Ewan ko, hindi ko ata nakitang sa Bible na sumayaw si Moses. Pero si David, nung sumayaw siya, sabi halos subot-tubat, nagsasayaw siya kasi inaibalik niya yung Ark of the Covenant ng Diyos. At sabi ng asawa niya, hindi ka na nahiya, nagsasayaw ka dyan, nakapantulog ka lang. Sabi niya, ikaw, babae ka. Sabi niya, hindi ba karapat-dapat na magbunyi? Kailangan ko ba bang isipin kung ano susuot ko? So, tawa ako at naiuwi ko yung covenant ni Lord o yung Ark of the Covenant, arko ng Torah. Okay, so praise the name of the Lord. So, dito, no, yung Psalm 119, ito yung tinatawag nilang, kung tawagin din ito ay the longest psalm. At actually, it is the longest chapter also. Hindi lang to longest na awit o psalm, yung 119. It is also the longest and most carefully structured chapter in the Bible. Kasi, ang ganda ng nito, alphabet nito, ay ang grouping nito. Ang grouping nito ay ayon sa 22 Hebrew alphabet. At alam nyo, ang Bet ay pangalawang letra. Ito naman Pangalawang letra o pangalawang letter ng Hebrew alphabet. Ang A is Aleph, tapos Bet, tapos anong sumunod sa pangatlong letter? Gimel. Yung Dalet, He, Waw, Zayin. Yan ang mga letters nila. Hindi katulad ng letters natin na American letters A, B, C, D, E, F, G. At itong ang nakakatuwa tong psalm na to, buong paragraphing, nagsisimula daw to, pagka tinignan mo sa Hebrew, sa isang letter. Kunyari, lahat A. Lahat yon yung 1 to 9 na yon, A lahat na simula. Pag nandun ka, nagbabasa ka sa Hebrew, hindi naman tayo marunong magbasa sa Hebrew. Pero ang translation, hindi lahat A, di ba? Iba-iba. Tulad ng chapter 1, verse 1, Blessed are those whose way is blameless, who walk in the law of the Lord. Tapos, blessed are those who keep His testimonies, who seek Him with their whole heart, who also do no wrong, but walk in His ways. You have commanded your precepts to be kept diligently. Dito na ako sa Tagalog. Mapalad ang taong malinis sa pamumuhay, kautusan ni Yahweh sinusunod araw-araw. Mapalad na sumusunod sa kanyang patakaran, buong pusong naghahanap sa kanyang kalooban. Ang gawain ay matuwid, namumuhay silang ganap sa kanyang kalooban, doon sila lumalakad. Ibinibigay mo nga sa amin. Nag-isip lang ako dito sa kalooban. They do no unrighteousness. They walk in His ways. Kasi dito sa pitong in-outline nitong ESV ay mga salita na nagre-refer sa salita ng Diyos. Pero magdadagdag ako ng 3. Kaya ngayon ko lang ito na napagmasdan. Pag sa Tagalog pala, nakaka-discover ka rin, di ba? Ng mga bagay. So, yung salita ng Diyos dito, sinabi niyang kanyang kalooban, His ways, o daan niya, kaparaanan niya. Dito sa English, His ways. Saan ka lumalakad? Sa daan niya? O sa kabilang daan? O sa madilim na daan? Ayaw mo sa liwanag na daan, bagamat masingip, maliwanag naman. Doon, maluwag, pero madilim. At ang dulo, dagot, umaapoy, malagablab. So, magbasa kayo ng Bible habang nagbabasa ako. Yung mga nasa Zoom, magbasa din kayo ng Bible para hindi kayo inaantok.
Huwag niyo ako tutulugan. Kung nasa tabi niyo ako, kinurot ko na kayo. Binigay mo nga sa amin ang iyong mga utos upang buong pagsisikap na ito'y aming masunod. Gayon ako umaasang magiging tapat, susundin ang iyong utos, susundin ng buong ingat. Kahihiyan ay hindi ko matitikman kailanman kung ako ay susunod ng tapat sa iyong kautusan. Ang matuwid mong tuntunin habang aking tinatarok, buong pusong pupurihin kitang lubos. Ang lahat ng iyong utos ay sisikapin kong sundin. Huwag mo akong iwanan, huwag mo akong lisanin. Grabe yung desire ng tao na to sa Word of God. Ganun na lang yung kanyang desire. Ganun na lang kanyang pagnanais na malaman, masunod, mabasa, mapakinggan, araw-araw, mamuni-muni ang salita ng Diyos. Yung sa meditation na inano natin noon, senior ko sa inyo, yung kay sa ano tawag dito? Christian Leadership Institute, CLI. Yung sabi doon sa kanyang meditation, yung salita ng Diyos ay letter ng Diyos sa atin. Sa palagay nyo, anong klaseng letter ng Diyos sa atin yung salita ng Diyos? Ako ang pumasok sa isip ko, para sa akin, ang salita ng Diyos ay love letter niya sa akin. Nasabi ko na siguro to sa inyo. Kaya ako, ano naman ituturing ko bilang pinadala ni Kristo, ano naman ako sa ibang tao, kung tignan nila. Sino ako? Mensahera din ako, di ba? Letter din ako. At para sa akin, gusto ko rin, at it is also my desire, na maging love letter din ako ng Diyos sa inyo. Hindi ako hate letter. Love letter. Yung ba pagka natanggap mo, kikiligin ka? Di ba na, Kim? May kinikilig ka na ba? Pag may nag-hi sa'yo na crush mo? Hi pa lang yun. Eh, yung letter pa kaya? Pag sinabi, o kaya text pa kaya na, kamusta? Yan, siya ni, kinikilig. Kamusta na? Kamusta ka? Kay tagal kitang, ah, ano ba yung kanta na yan? Kamusta ka? Nanana, nanatatatatan. Lalalalan, lalalalalidara, lalalala. Tandang-tanda ko pa. Hindi ko matanda yung kanta na yun, pero maganda yung himig na yun eh. No? So yung salita ng Diyos, ako, aminin ko sa inyo, sobrang pagod, sobrang antok. Pero I keep pacing. I keep pace. Best effort, sabi nga eh. With the Word of God. Ito na yung binabasa ko eh. Kailangan mabasa ko. Pero dahil layo ko na mabasa, ang sakit ng mata ko, pinapakinggan ko na lang. Napakinggan ko siya kasi meron tong pwedeng nagbabasa. Itong aking app. Kaya pinapakinggan ko na lang. Habang nakikinig ako, yung mga kapisina ko, ay, nakikinig ka ng Bible? Ano yan? Bible, di ba? Nadi-realize nila. Kasi alam mo na mahalaga yun sa iyo. Kahit man lang once a day, marinig mo yung boses ng Diyos sa salita niya. Once a day, matunghayan mo siya sa salita niya. Once a day, maakap mo siya sa salita niya. Kahit once a day lang, at least hindi mo pinapalampas ang isang araw na hindi mo siya nakamusta at hindi kanya nakamusta. Hello? Ganun kasi, di ba, yung relationship ng Panginoon? Hindi nga demanding ang relationship ng Lord eh. Naghihintay lang siya dyan eh. Kung kailan mo siya pansinin at magkaroon ka ng time. Yeah? And that is the word of God. No? So this is kaya ang tawag dito, acrostic poem ito ng 22 stanzas with 22 letters. Ang galing ano? 22 stanzas, 22 letters, and yung alphabet, Hebrew alphabet. With each stanza, each verse begins with the same Hebrew letter. Ang galing, poetic siya. At the same time, nilimbag siya o sinulat siya ng ayos, sunod na letter. Simula sa I. Kunyari lang to. Kunyari nagsimula sa I. I love you. Yan.
I want to serve you. Puro I, parang ganon. So Aleph, this in Hebrew word is Aleph. Hebrew letter. Ang galing ng pangalan ko, no? Ang Elizabeth is oath of God. It is the name of the mother of John the Baptist na pinsan ni Mary. Tapos yung Beth is, tawag dito, is second alphabet ng Hebrew. At yung Bethel, ang ibig sabihin ay house of God. Wow! Tinubos talaga ako ni Kristo. Ang ginawa niyang Beth ang pangalan ko. Yung Eli nga Eli, my God. Kaya ako pa sa Elisha. Meron meaning ang Elisha. Assignment mo ba ha? Mamaya, assignment natin. So Psalm celebrates the gift of God's law as the perfect guide for life. Sa Tagalog po, ang awit 119. Hindi yung 119 ha. Kahit yung buong awit o buong lahat ng salita ng Diyos para sa akin. No? Sabagay, itong Psalm. Sabi na, celebrates the gift of God's law. Biro mo, ilang verses to? 150 verses? Sa isang chapter? Puro tungkol sa salita ng Diyos. Yung pagmamahal mo dapat, pag-desire mo, panalangin mo. Tama ba na 100? 100? Yun, 176 na verses. At alam natin kung ano yung verse na 105. Psalm 119, verse 105. Alam niyo yun? Alam niyo ba yun? Ha? Ano? Sabi, sa 105. Tignan ko nga kung alam ninyo. Ha? Nasira ba? Ay, ito, be. Nandun na, nandiyan na. Ito na. Dali, dali. Thank you. Salamat. Psalm 119 verses 105. O ano sabi? Awit yan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. O, diba? Dapat alam niyo yan. Tapos yung paborito ng lahat. Yung verse 9. Yung how can a young man keep his way pure? Diba? Oh. Oh, alam niyo dapat yan. The verse 9. Paano mapapanatiling malinis ang pamuhay ng sinumang tao sa kanilang kabataan sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautosan? Umingay. Bakit umingay? Teka muna. Ganun-ganunin mo yung mga yan. Ito, guitar. Hindi, wag. Galing. Ano yun mo? Ayusin mo. Okay. Dalawang kamay. Ganunin mo. Di ba? Celebrates the gift of God's law, ang regalong kaloob ng Diyos. So, hindi ang salita ng Diyos, hindi lang to love letter. Ito rin ay gift of God. No? Sabi doon sa Joshua 1:8, Noy? Joshua 1:9. Itong salita ko, dapat muni-munihin mo araw-gabi. Upang sa ganon, malaman mo, matutunan mo paano sundin ang kalooban ko. Siguro dapat memorize niyo rin yun about the Word of God. Para pag nagsishare kayo, alam mo, mahalaga yung salita ng Diyos. Una, mapalad ang mga taong nag, nag, nagbabasa. No? At sumusunod sa salita ng Diyos na yan. Mapalad. Gusto mo ba maging mapalad?
Yan. Share nyo yan. Share nyo yan. Yung Revelation 1:3, share nyo. Di ba? Mapalad. At ganun, sa Psalm 1, may mapalad din doon ng taong nagmumuni-muni sa salita ng Diyos. No? Yan yung mga verses na dapat nyong memorizing about the Word of God. O, sabi dito sa 9, di ba? This book of the law, sa 8 muna, shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Gusto niyo magtagumpay, kapatid? Yan. No? Yan dapat. O, tingnan natin. Sige, isahin natin, ha. Sa Psalm naman. Psalm 1. O, verse 3. Sabi dito, verse 2. Sabi dito, sa halip kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi, katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. Grabe ang pagpapala na yan. Di ba? Kaya magbasa ka kahit di maintindihan. Sabihin mo, Lord, di ko maintindihan. Balang araw, malay mo, mamaya lang. Maiintindihan mo. Kasi ako ganun din eh. Di ba, Bena, na naranasan mo yun. Minsan, sinik mo talaga, Lord, ano ba ibig sabihin? No? Di ba, naintindihan mo? Nung pinocus ni Lord yung attention mo doon sa salita, sa konteksto, naintindihan niya, yun pala ibig niya sabihin. Kasi kapag babasahin mo yung buong context, tsaka mo siya maiintindihan. Yung buong pinanggalingan, yung mga before and after na mga verses. Di ba sabi? Anong sabi din sa, dito sa Psalm 19. Dito, nandun din yan eh. May summary dyan ng konti eh. Kung paano, talagang inaawit pa talaga ni Psalm, awit 19. Sabi dito. Sabi dito. Ang batas ni Yahweh, walang labis, walang kulang. Ito'y nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Yan, kung gusto niyo malakas, magbasa kayo ng salita ng Diyos. Kung nanghihina ang mga espiritu at kaluluwa, utak nyo at nababaliw-baliw na kayo, magbasa kayo ng salita ng Diyos. Ang mga tuntunin ni Yahweh mapagkakatiwalaan. Nagbigay ng talino sa payak na isipan. Ako, I cannot guarantee that every word of mine, every word that will come from my mouth is 100% pure and sure. Naman, tao lang, di ba? Actually, hindi ako nagsuklay ngayon. Sa tingin niyo. Pero ang salita ng Diyos, pure and sure, 100%. Hello? Kaya dito mapagkakatiwalaan, nagbibigay ng talino. Nagbibigay ng talino. Sa payak na isipan. Ang mga utos ni Yahweh ay makatwiran. Ito'y nagpapasaya ng puso at kalooban. Nalulungkot ka, magbasa ka ng salita ng Diyos. Testimony to ng Katolikong friend. Sabi niya sa akin, parang, bakit ikaw araw-araw nagbabasa ng Bible? Hanggang ngayon, kasama ko siya sa apartment. Sabi niya, noon na magkasama kami noon, that was almost 20 years ago, doon sa director's office. Sabi niya, araw-araw ka talaga nagbabasa ng Bible kasi bago ako magtrabaho, 6 o'clock, nagmumuni-muni ako, doon ako sa tabing dagat, nakikita ko yung karagatan doon sa Manila Bay. At doon ako nagme-meditate. Nagbabasa ako ng Bible, umaawit ako doon, tapos meditate. Tapos tinatawanan nila ako, talagang may tono yan. Hindi nila alam, madaming kanta tayo na galing dito sa salita ng Diyos. Kaya kala nila nilalagyan ko lang ng tono. Hindi, talagang may awit na ginompose na dyan, pati tono. So, tapos sabi ko, bakit? Ikaw ba nagbasa ng Bible? Nagbabasa rin ako. Minsan, pagka malungkot ako, nagbabasa ako ng Bible. Sabi ko, ano naman ang benepisyo sa'yo? Ano naman ang resulta sa'yo? Sabi niya, nawawala nga yung kalungkutan ko, naiibsan. Kita mo? Walang unawa yun. Hindi born again yun. Mananamba ni yun.
Depenetransya. Pero pag pag nagbasa ng salita ng Diyos, ano, sabi niya, nakakakuha siya ng comfort and strength. And ano, yun, kaaliwan. Di ba? Nababawasan yung kabigatan. Hindi lang nababawasan, nawawala yung kabigatan. Hindi bawas lang to. Parang bawas kasalanan lang. Hindi nawawala. Hugas. Hugas ang kasalanan pag sa dugo ni Kristo. Hello? Nasabi dito, mga tagubilin ni Yahweh ay tama. Nagbibigay sa isipan ng hustong pangunawa. Paggalang at pagsunod kay Yahweh ay dalisay, magpapatuloy ito magpakailanman. Ang mga hatol ni Yahweh, biro mo, dito may hatol. Yung mga salita niya para sa Word of God, may hatol. Dito wala eh. Judgment, di ba? May judgment, hatol. The judgments of God. Ito yun, word. It refers to God's word. Judgment. Dito pa may promise. Dito makikita mo to, may promise pa. Sabi niya, confirm to your servant your promise that you may be feared. Promise. It is also a promise. Nung nadagdagan, dapat 3 lang eh. Yung His ways, ngayon promise. Ito ngayon ay, judgment. Paghatol. Ano pa? Meron pa ako nakita dito na isa eh. Nawala dun sa, inano dito ng author ng ESV Study Bible. Sabi, patas at walang kinikilingan. Mas kanais-nais pa ito kaysa gintong lantay, mas matamis pa kaysa pulot ng pukyutan. Ang mga utos mo, Yahweh, ay babala. Oh, babala, warning. Bukod sa utos, warning pa to. Ay babala sa iyong lingkod. May malaking gantimpala kapag aking sinusunod. Walang taong pumupuna sa sarili niyang kamalian. Iligtas mo ako, Yahweh, sa lihim na kasalanan. So, ito, ang tagapuna ito sa iyo. Tagapuna. Sino magre-rebuke sa iyo ng tuwiran? Ako ba? Minsan, hirap kong gawin yun eh. Yung sabihin ko, uy, may muta ka sa mata. Di ba? Hirap sabihin yun. Uy, may kulangot ka. Dito. Ang hirap sabihin. Ang hirap din sabihin, alam mo, minsan sinabi ko, alam mo, actually, sinabi ko lang naman yun dahil tinanong niya. Sabi niya, ikaw, anong tingin mo sa akin? Di, nagsabi ako ang tingin ko sa'yo, matapang ka. Ay, naku, dumampot siya ng tinapa, yung pang gano'n ng bread. Pang slice lang ng bread naman. Hindi naman matalim yung pag sinaksak niya sa akin, di ba? Hindi basta-basta tutusok. Sabi niya, itama mo yung sinasabi mo sa akin. Ha? Di nagtawanan lahat. Andun pa naman kami sa buong division namin na sabi sa akin, Abet, sabi niya, aliw, may kaaliwan siya sa akin ngayon, patay na yun eh. Naaliw-aliw din siya sa akin eh. Sabi pa nga niya, ba't kayo magkaibigan? Yung kaibigan ko nga si Beng. Ba't kayo kaibigan? Kasi kayo nakikita, no? Pero pag nakita kayo, sweet na sweet kayo. Sabi ko, ganyan lang magkaibigan. At saka ang sikreto namin, hindi mo alam. Hindi niya alam. Ang sikreto namin si Jesus. Pareho kaming may Jesus sa puso namin. So, minsan, nahirap talaga mag-correct, di ba? Pero yung salita ng Diyos, sabi dito, no? Walang taong pumupuna sa sarili niyang kamalian. Pero yung salita ng Diyos, pupunahin ka. No? Tatabaan ka. Panay ilag mo ngayon, hoop, hoop. O kaya, deadma. Okay. Sarado tenga. Opo. Pero sarado tenga. Di ba ganon? Hindi ba ka nakikinig? Kunyari, umuopo. Opo. Pero sa tenga, sarado. O kaya, butas. Pagpasok dito, labas dito. Ang tawag ng Pilipino, tengang kawali. Subukan mong bumato sa kawali, anong mangyayari? Di ba gumaganon? Pabalik. Kaya tengang kawali. Nagtengang kawali ka na naman, nasabi ng Pinoy. Ayan, siya yata meron tengang kawali. Kasi sa dami ng tutuli. Sa dami lang ng tutuli. Pero mas madami yung tutuli ni Aizen. Gusto ko lang mag-joke, be. I love you. Okay. Teka. Saan na ba?
Sabi nito, ilayo mo ang iyong lingkod sa mapangahas na kasalanan. Huwag mong itulot na maghari sa akin ng kasamaan. Sa gayoy, mamumuhay ako walang kapintasan at tulambay na masama ang aking mga kamay. Naway ang mga salita ko at kaisipan. Kaluguran mo, Yahweh, manunubos ko at kanlungan. So, very important po. And siguro, 1,000 and even 1,000,000 times, I must say this. Kilalanin po natin ang ating Diyos sa magitan ng pagbabasa ng kanyang salita. Araw-arawin po, consistently, regularly, every morning kung ayaw nyo, every tanghali kung gusto nyo, every evening kung yun ang maalwan sa inyo. Any schedule, in a day, read 3 chapters. Mas maganda kung 3 chapter sa umaga, tapos yung 3 chapter na yon sa gabi, minumuni-muni mo pa yon. Tinignan mo kung mas naintindihan mo pa, para mas matandaan mo pa, 'di ba? 'Di ba 5 yan? Kung 5-fold ministry, 5-fold din ang ginagawa sa salita ng Diyos. Ano, binabasa. Medyo matagal yan, kaya makalayo. Binabasa. Pinag-aaralan. Minumuni. Yun na nasa gitna, pinakamalaki. At ang sumunod ay minimemorize. Memorize. Isa puso, isa isip, at isa gawa. At kaya yan maliit kasi yun ang pinakamahirap gawin. Isa gawa. Mas madaling magbasa, di ba? Pero pag-aral, solid dapat. At mag-meditate lalo na. Kasi ito tumatama sa puso nyo. At yung mag-memorize, gawin nyo lang yan, 48 times a day. Hindi na mawawala sa puso niya. 48 times yung i-recite a day. 48 times yung i-recite a day. Hindi na mawawala sa puso niyan. Kahit na malimutan niyan. Ano yan? Dadaloy at dadaloy pag kailangan. Bubunutin at bubunutin ang banal na espiritu pag kailangan. At ang sumunod, pinakahuli, ipamuhay. Ang salita ng Diyos ay hindi lang to utos. Ito din ay may mga halimbawa na dapat tularan. Utos na dapat sundin, halimbawa na dapat tularan, prinsipyo na dapat ipamuhay, principles to follow. May mga kasalanan na dapat iwasan at iwaksi, sin to avoid and repent of, and a promise to claim. At mayroong mga pangakong dapat angkinin. Grabe, no? Natandaan nyo ba yun? I-rewind nyo yung FB para natandaan nyo. So, di ba? Pag nagsasalita ka at pag nag-aaral ka ng Biblia, yan ang mga yung command to obey, principle to live by. Yan. Kasi hindi lahat yan utos. Kaya minsan nagtatalo-talo yung mga tao eh. Inutos ba talaga mag-ikapo? Pero ito, it is a principle. It's a good, biblical, godly, divine principle to follow and to live by na pwedeng ipamuhay. At totoo din yung prinsipyo na there is blessing in tithing. Totoo yun ang prinsipyo. Yun nga lang give eh. Give. So wala ng percentage yun. Give and shall be given to you. Press down, shaking together, running over. Mag-tithes ka pa? Sabi niya, subukan niyo ako kung hindi ko bubuksan ng dorongawan ng kalangitan. Paano kung hindi ka lang mag-tithes? Baka hindi lang dorongawan. Ano pa? Ha? Isara? Hindi lang dorongawan. Hindi lang bintana. Pintuan pa. Pag hindi pintuan ang binukas. O sabihin na lang, pag sinabing hindi ka lang nag-tithes, nagbigay ka pa ng extra sa mission, nagbigay ka pa ng extra sa nangailangan, nagbigay ka pa ng extra sa ano pa?
na malimos. Nagbigay ka pa ng extra na ano, kung ano-ano. Na regalo ka pa sa mga kaibigan mo. O, ang dami mong pagkakataon na pagbibigay. O, anong bubuksan na ng Diyos ang, ano, sa palagay niyo, durungawan lang? Pintuan lang? Bubuksan ang buong bodega ng pagpapala sa iyo. Hello? Sabi ng Panginoon sa Ephesians, all the spiritual blessings has been given unto you. Pero sabi sa Pedro, hindi lang spiritual at material blessing ang natanggap natin. Ay, hindi lang spiritual blessing ang tinanggap natin, pati material blessings matatanggap at tinanggap natin. Hello? And that is because of God's word. We know it by God's word. We have it by God's word. Hindi lang ito nalaman natin sa salita ng Diyos, kundi nakamit din natin sa magitan ng salita ng Diyos. Balik tayo sa 119. Ay, ba yan? Nagbabara. Nagbabara. So, dito merong 7. Una daw, ang English ay translate na law. Sa Tagalog, kautusan. Sa Hebrew, Torah. Pag sinabi natin Torah, sino may sulat at ano ang sinulat? At ano yon sa grupo ng Biblia? Ito ay yung sulat ni Moises na 5. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Ang tawag nila dito ay Torah. It is written. Pag nakita natin dito, it is written in the law. Pag sinabi yun, ibig sabihin yun yung ano ni Moses. Hando sa kautusan. Ibig sabihin yung ano ng sinulat ni Moses. Oo. Pero pag sinabi nandun sa mga awit, ayan, at mga tula, yun, yung 5 poetry. Ano yung 5 poetry? Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, and Song of Solomon. 5 yun. Yun yung grouping dun sa nakilala ng mga Israelita. Yung grouping na nakilala ng mga Hudyo. Kaya tayo, ano din tayo doon. Nakikiayon tayo doon kasi sila nakakalam ng sa kanilang kultura, tradisyon, at history. Kasi doon naka-angkla ang manunubos sa buhay ng mga Israelita. Sa kanila nanggaling ang manunubos natin. Sino yung si Israel? Si Jacob. At sino sa anak ni Jacob lumabas ang pamilya ni Jesus? Kay Judah. Kay Judah. Judah. Kasi siya yung pang-apat na anak. At siya talaga siya yung napili sa 12, biro. Swerte ka. Hindi na yung panganay. Kasi yung panganay, ang alam ko, inasawa niya kasi yung kabit ng tatay niya. Parang ganun. I-review nyo nga yun. Dahil kaya tuloy, nawala yung kanyang pagiging panganay. Yung pangatlo, yun yung ginawang saserdote, si Levi, mga Levita. Sila yung mga saserdote. Pero kay Jesus, lahat yun lumabas sa kanila. Siya ang saserdote, siya yung alay, siya yung tinalaga, o Kristo, siya yung, ano ba, propeta, siya lahat yun. Si Moses, si Israel o si Jacob, nag-prophesy yan. Doon sa bawat kapalaran ng anak niya, 22. 12. Nag-prophesy yan. At ang Redeemer, Deliverer, si Moses. Si Jesus ang Deliverer sa atin, di ba? Lahat yung picture, lahat yun ni Jesus. Lahat na nakikita mo sa buhay ng Israel at sa sulat ng Israel at sa mga scriptura, puro yun tungkol kay Jesus. It depicts Jesus. Pinipicture nito si Jesus. Kaya si Moses, Deliverer. Sa tunay na buhay, sino ang Deliverer natin? Jesus. Pero pag kinakanta natin, di ba si Yahweh? Ganun din yun eh. Deliverer, Redeemer, Protector. Sino pa? Ano pa? You can have it all kay Jesus. So, yan yung Torah. Instruction. Sa meaning po daw niyan, literal meaning niyan, pag sinabing Torah is instruction. Alam niyo, ibig sabihin na instruction. Yung step by step na dapat gawin, step by step to
to do, step by step to do. Kunyari, kunyari, may magtuturo sa'yo mag-drive. Di ba? Una, anong dapat mo malaman? O, laman mo muna yung mga parts. Okay? Ito yung parts, ito yung cambio, ito yung manibela, clutch, pangliko, ito yung signal light, ito yung sa, kung ano-ano, di ba? O, alamin mo, di inalam mo. Number 2. Anong gagawin mo? Number 2. Anong gagawin, Noy? Apakan yung apakan mo yung clutch, apakan mo yung preno. O, apakan mo muna yung preno, apakan mo yung clutch, punta ka sa primera. Number 2. Step by step instruction. Kailangan, pag hindi ka sumunod sa instruction, ano mangyayari? Ayari ka. Naalala ko noon, nung biglang hindi niya tinandaan yung step by step. Kasi yung pagka gusto mo nang umandar, nasa primera ka na, dahan-dahan mong lagyan ng karga yung silinyador. At dahan-dahan mo namang i-release yung clutch. Eh, nung minsan, nabigla yung release ng clutch. Tumalon ngayon yung tricycle. Tinamaan yung bata. Hindi ako tinamaan. Ang tinamaan yung bata dito sa tabi ko nung bumibili ako ng ng parang bigas or something. Eh, napaganon ako. Kasi sabi na, dahan-dahan, ganun siya, in-instruction na siya. Nakaganon sa amin. Nakaganon pala. Eh, biglang tumalo na ganyan. Pag niliko niya, gumanon sa may bigasan. Ang tinamaan yung bata. Hindi ako tinamaan. Ginawa ko, hinawakan ko yung driver. Teka, checkin mo to. Patawag yung nanay. At checkin yung bata. Baka mamaya ko yung nabalian. Ganon. Kaya pag walang instruction, nasisira yung diskarte mo, nasisira yung ginagawa mo, yung ina-assemble mo, nasisira yung buhay mo, wala kang instruction. No? Tignan mo yung palabas kahapon. Hindi siguro ini-instructan. Huwag kayong basta-basta magtiwala sa hindi nyo kakilala. Ito na 13 and 14, nakipag-meet up doon sa bahay ng lalaki, ni-rape sila doon. Nilasing at ni-rape. Ha? Walang instruction. O hindi nakikinig sa instruction. Number 2, testimonies. Testimonies, idot. Ang sabi daw sa meaning nito sa English, what God solemnly testifies to be His will. Kung ano daw ang sinasabi ng Diyos, no? Na pinapatotoo niya na yun ang kalooban niya. Yun talagang kalooban niya. Yun talaga kalooban niya. Testimonies. Sumunod ay precepts. Pikodim sa Hebrew. Sa English, meaning what God has appointed to be done. Ito dapat gawin. Yan. Ito yung sa kalooban testimonies. Yung dapat gawin, siguro kasi pag kalooban ng Diyos, minsan nananaig kalooban mo, di ba? Pero yung dapat talaga gawin, yung utos yon. What is to be done? Precepts. Yung statutes. Ang Tagalog ng statutes. Parang batas din yan eh. What the divine lawgiver has laid down. Ang statutes daw, yung naisulat na aalituntunin ng mambabatas. Yeah. Sinulat na batas ni Cayetano, yung mga ganun. Statutes. Pero statutes of the land. Kasi ang law kasi yun yung pangkalahatan. Pag sinabing law of the land, yung constitution, law of the land yan. Tapos yung may mga Republic Act, yan ang mga statutes. Tapos may mga rules, yun yung mas mababa. Commandments, sumunod. Commandments, what God has commanded, siyempre utos lang, direct siya. Direct command ng Lord yan. Yan sila, Noy, pumuntahan mo si ganyan. Yan, direct command. Commandments. And rules. Ayun din, yung dapat mo din, parang instruction din yan. Pero rules yan. No? What the divine judge has ruled to be right. Pag sinabing, yun ang dapat sundin, yun ang dapat sundin. Kasi rules yun eh. Kunyari, bawal sa basketball yung ganito. O, di yun rule. Pagka, foul yun, di ba? Pag ginawa mo at hindi mo sinunod, foul. O, hindi ka sumunod sa rules. Ang athletic daw, sabi ni David, tayo daw mga soldiers ni Jesus.
at mga athletic ni Jesus at mga farmers ni Jesus. Tayo bilang mga athlete ni Jesus, sumusunod by the rules. Tayo naman at bilang farmer, matyaga, naghihintay sa ani. Matyaga nagtatanim at matyaga naghihintay sa ani. At bilang, athlete, farmer, at ano pa isang sinabi ko? Wala tuloy sa isip ko. Ano sabi ko, Bena? Sabi ko? Yung mga disciples ni Jesus, tinulad yan sa athlete, sa farmer, at sa, limutan ko. Ay, kanina, nasabi ko na eh, wala na tuloy sa isip ko. At sumunod ay word. Itong mga instruction na Lord, kung tawagin yan word o God's word, His word, salita niya yan. Ang mahirap sa salita ng Diyos, di pwedeng mabali. Di katulad ng salita ng tao, nagkakabula at nagkakabali. Nagkakabali. What God has spoken, yun yung mga sinabi niyo. Sinabi ng Diyos na aangat ang buhay mo. Sinabi ng Diyos na, ano? Pagkat sinabi ng Diyos, sinabi niya. Di ako. Ano ba yung kanta na yun, Bena? Nalimutan na natin. At ang sumunod guys, sinabi ko, ay pwede rin siyang sabihin na promise. No? Pagkasalita niya, pangako talaga yan eh. Pag sinabi niya, babalik ako, babalik siya. Hindi niya na kailangan na mamatay man, fix man. Pero sinabi niya yan na ano, with God's word, that is the promise, He gave it to Abraham with His oath. Bukod sa pinangako niya, sinumpaan pa niyang pangako. Doble. Kaya hindi ito talaga sasablay. Dinoble niya. Pangako na niya, sinumpaan pang pangako. With an oath, di ba sabi ni Pablo sa Romans, no? He gave that promise with an oath. Alam niyo po, sa legal na usapan, pag meron pong oath, pwede kayo demanda. Kaya pag nagpautang kayo, papirmahan mo dyan na may sumpa. Sworn statement. Magbabayad ako ng ganitong pamamaraan. Tapos ipanotaryo nyo. May oath yun, sworn statement na tawag doon. Sinumpaang salaysay, SS. Oath yun. Pag ganun, pwede ka nang idemanda. Hindi ka na kailangan pumunta sa barangay. Pero kung gusto mo makipagkasundo mo na, sige, barangay tayo. Pero wag, alalahanin mo, meron kang sinumpaang salaysay. Pwede ko na kagad ikaw sampahan ng reklamo na pandrambong dahil di nagbayad sa utang sa tamang usapan. No? So, yun. Madami ka pang ma-discover. It is for you to discover. Ano ba ang sinasabi na salita ng Diyos? Merong way or His ways. No? Paraan niya. Daan niya. Panuntunan niya. Yan ang mga pwede nating sabihin na tungkol sa salita ng Diyos. At dito yung sabi ko, i-memorize nyo, yung 105. No? Kaliwanagan. Light. Is a lamp unto my feet and a light unto my path. Para malalaman mo, makikita mo na tama ang daan. No? Kaliwanagan yan. Ilaw. Kunyari sinabi, hindi ko alam kung anong gagawin ko, litong-lito na ako, gulong-gulo ako, paliwanagan mo nga utak ko, ayun. Salita ng Diyos, kailangan mo kapatid. Panalangin mo. Tapos sabi mo, i-meet mo Lord, i-meet mo si Jesus so that you may know. Pero madaling sabihin niya sa mga Christian. Pero pag hindi Christian, mahirap sabihin niya. Ikaw na mismo magsabi niyan. Alam mo kapatid, ang sabi ng Panginoon, lumapit kayo mga nabibigatang lubha sa atin. Na, diba? Come to me at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Tara, lapit tayo kay Jesus. Tapos pag-pray mo. Lapit tayo kay Jesus. Lord, lumalapit kami sa inyo. Nakikita nyo ang kabigatan ng puso ng aking kapatid na ito. Bigyan mo siya ng kaliwanagan. Bigyan mo siya ng kahinahunan. Bigyan mo siya ng kagaanan. Di ba? I will give you rest.
Come to me and I will give you rest. Come to Jesus. At tapos sabi nila, "Halika, lapit tayo kay Jesus." Igagabayan nyo. Ha? Paano? Halika, lapit tayo kay Jesus. Sa pananagitan ng panalangin, pag-pray ka, Lord Jesus, we come to you. Oh. At least, naging kaliwanagan ka. Diba? Ano pa ang blessings ng ano na to, ng salita ng Diyos? Grabe ang blessings sa salita ng Diyos, di ba? Maliligtas ka sa kapahamakan, magkaroon ka ng kalayaan, kasiyahan, malaman mo kalooban ng Diyos. Ang pinakamahalaga, makilala mo siya. Ang pinaka-rewarding dito, yung makilala mo si Jesus. Because Jesus is the center, the very center of God's Word. Sabi nga nung salita niya sa Hebrew, di ba? Ano sabi niya? The Word of God is living, buhay, and active. Aktibo siya, hindi yung passive, yung wala lang. Kaya nga pag binato ng Diyos yung salita niya sa ground, hindi daw ito babalik sa kanya na hindi tinutupad yung layunin kung ba't niya ito binato sa lupa. Hindi ito babalik sa kanya ng walang saysay, kundi gagawin niya, i-accomplish niya yung pinaka-purpose kung ba't niya binato yan sa lupa. Ibig sabihin, hindi ang Diyos gumagawa yan with purpose. Purposeful siya. Lahat ng bagay na hakbang tayo, hindi ganun eh. Lahat ng bagay na hakbang niya, gawin niya, purposeful, merong layunin. At hindi yan, yung layunin na yan, na-accomplish niya yan in His time. In His time. Diba? Sabi sa Hebrews 4:12, the law of God is living and active and sharper than any two-edged sword. Able to tatagos sa pinaghiwalay ng butot kaluluwa. Butot kaluluwa. Ay, hindi, tatagos sa pinaghiwalayan ng laman at kaluluwa. Laman at kaluluwa ba? O sige nga, punta tayo dun sa Hebrews 12 na yun. 4:12. Grabe. Kay buturan daw. Kay buturan ng buto. Pwede naman yun. Titus, Pilimon, Hebrews 4. O yan. Kita mo ha. Sabi dito. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas matalas kaysa alinmang tabak na nasa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu. Hindi laman. Kaluluwa at espiritu. Kasi espiritu, yung nagbibigay buhay. Yung kaluluwa, yun yung ikaw. Yun yung tunay na ikaw. Kaluluwa mo at espiritu, nag-uusap yan. Espiritu mo at espiritu ng Diyos, nag-uusap yan. Diyan nagkikita yan. Kaya yung kaluluwa at espiritu, at nang may kasukasuan at buto. Both joints and marrow. Alam mo yung marrow? Sarap sip-sipin kaya niya. Sa bulalo. Bone marrow. At pag kulang ka sa bone marrow, cancer. May cancer ka sa blood. Either na cancer sa dugo, cancer at saka cancer sa dugo, ay sa buto. Kasi yung bone marrow, yung pala nagpo-produce ng healthy na blood. Grabe yung gawa ng Diyos, ano? Oh, hallelujah. Hindi. Praise the name of the Lord. At yan ang salita ng Diyos. At nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Yan. Minsan may balak tayo. Tinatanggi natin yung balak natin. At sinasapawan natin to ng good intention. Pero actually, dun sa ilalim, merong ill motive. Hindi, friendly lang yun. Siyempre, gospel. Siyempre, ma-share ko yung gospel. Pero bandang huli, gusto na pala niyang rahuyuin. Ay, di ko naman nilarahuyo siya. Narahuyo lang siya sa akin eh. Pero yun ang intention, di ba? Dahil kung hindi, iiwasan mo. Iiwasan mo. Di ba? Pero kung hindi ka nagmamaang-maangan ka kuno, hindi, pure talaga intention ko sa niya, ma-sharean yung gospel. Oo. Kaya nahuhulog. Ang lalaki nahuhulog.
sa patibong. Kunyari pure motive. Katulad ni ano, 'di ba? Ni yung tong kapatid natin na yung libro ko ng Jimmy Swaggart, 'di ba? Si Jimmy Swaggart, nag-aaral siya ng doctorate. Although hindi ko to 100% sure pero ganun ang kwento. Tapos sa pag-aaral niya, ang pag-aaral niya ay bakit nagugustuhan ng babae maging hostess. Parang ganun. Although hindi ko sure, pero parang ganun. Hanggang sa pag-aaral niya, pag-interview niya sa mga hostess na nakakapanood siya ng mga nagbuburles dyan, nagsasayaw-sayaw. Parang hinahanap-hanap na niya. Na-addict. Tapos, hindi niya nabantayan yung sarili niya at parang gusto na niya. Tapos, yung secretary niya, yun yung narahuyo niya at pinapasayaw niya yan sa harapan niya. Yung secretary niya sa church. Doon siya nabisto. At doon siya na-scandal. Doon siya at tatanggal siya sa pagka-pastor at pagka-evangelist ng church nila. Pero later on, syempre nag-repent naman siya. Nagsisi siya ng kasalanan niya. At pagkatapos ay nung nagbalik siya, at ang asawa niya is very supportive. Sabi niya, it's about time for you na lahat ng natutunan mo kay Lord, sulat mo. Kaya nagkaroon siya ng study Bible. It's the Jimmy Swaggart study Bible na nagkaroon tayo niyan na blessing sa atin. Grabe, di ba? Kaya nga, nung in-interview, daw, meron yan sa Facebook nakalagay. Dahil niya ko, so, nawala na yung pag-glorify nila kay Jimmy Swaggart. Talaga nanatiling si Billy Graham ang kanilang glorify sa Amerika. Pero nung tinanong siya, Billy Graham, anong masasabi mo kay Jimmy Swaggart? Ano sabi ni Billy Graham? Kahit kanino pwede mangyari yun, kahit sa akin. Grabe, pangunawa niya. Sabi niya, wag niyong anuhin yung lingkod ng Diyos, wag niyong i-judge. Kasi kahit kanino pwede mangyari yan kahit sa akin. Grabe yung puso, di ba? Pero si Billy Graham kasi mapagbantay din talaga siya. At saka hindi siya kasi nag-expose sa sarili niya. Kasi si Jimmy Swaggart, na-expose niya yung sarili niya. Na overestimate niya yung sarili niya. Actually, alam naman natin yun. Kilala naman natin sarili natin kung ano yung kahinaan natin. Pero gusto rin natin kasi, di ba sabi, bakit nga ba nagkakasala ang tao? Kasi gusto niya. Okay. Aminin. Talaga naman ganun eh. Bakit? Di naman tayo perfect. Tao lang. No? Kaya nga may dugo ni Kristo na pinapatuloy, pinapahid. Sabi niya, this blood of Jesus still works miracle. Di ba? Anong kanta natin? Is still cleansing. Healing. Yun yung blood of Jesus di ba? Ano ba? Redeeming. Still cleansing, healing, redeeming. Di ba? Kaya, Jesus, the Lamb of God. Yun yung power. Yun yung masaya na nami-miss ng iba. Yung miraculous blood of Jesus. Sasabihin mo, pare-pareho lang naman tayo. Pare-pareho ka nagkakasala. Meron kaming kaibahan. Yung blood ni Jesus. Nilagay namin naniwala kami doon. Kayo, hindi ayaw kayong maniwala. Kami naniwala kami doon. Alam mo, gano'n din yung ospital. Lahat ba ng ospital? Sa ospital, gumagaling kagad? Hindi. Kaya ka balik ng balik sa ospital. Di ba? Kasi nagpapagaling ka na nagpapagaling. Yung cancer, di ba? Babalik at babalik ka sa ospital. Ganon din yung kasalanan eh. Hanggat hindi ka nakaharap kay Jesus para ikaw ay ma-perfect. Talagang yung dumarating at dumarating din talaga. Nadadapa ka. Nagkakasala ka. Dumarating. At dapat pwede yung ganon. Kung hindi, na-rapture ka na. Pangalawa, kung hindi, either nagagamitin ka ng Lord sa ng malaking daong, katulad ni Noah, blameless. So, at kung sa kapanahonan naman natin, baka ikaw na yung Pedro. Pablo pala, hindi Pedro, Pablo. Pagkatapos ay, yun na lang, sacrifice ka talaga. Kahit saan ka talaga pumunta. Purihin ng Diyos. Kaya, ang tanong,
Nagkaroon ba kayo ng ganong pag-ibig sa salita ng Diyos? Katulad ng pag-ibig nyo sa Diyos, diyan nagre-reflect. Sabi niya, if you love me, you will obey my commands. At hindi lang, paano mo obey kung hindi mo malaman? You have to know it. Paano mo malalaman kung hindi mo babasahin? Di ba? Sabi niya sa John 14, di ba? If you love me, you will keep my commandments. So, it is a test of our love for God. It is our longing for Him. Kumbaga sa magkalayong asawa or jowa, magkaroon lang kayo ng busy. Ano ba yun? Busy. Video call. O kaya magkaroon man lang kayo ng messages, o texting. Nung araw, videotape, tape, saka letter, love letter. No? Ngayon, okay na yung text. Tapos nagkakausap kayo sa text. Nagkakausap kayo sa video call. Para lang kayo magkatabi. Every day. Can do that. Ganon din yung kay Diyos, sa ating Ama. No? So, sabi dito, my soul is consumed with longing, sabi niya sa 20, for your rules. O, meron pa pala rules. For your rules. At all times. Lagi-lagi. 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 Ang salita mo ay aking inaasam-asam. 20. Sabi dito, ang puso ko'y nasasabik at ang laging hinahangad. Ang lahat ng tuntunin mo ay mabatid. Oras, oras. Grabe yung adjective, ano? Nakita mo yung pag-describe niya, no? Yung paglonging niya, pananabik niya. Laging hinahangad. Lahat ng tuntunin ay mabatid. Oras, oras. It's very superlative. Talagang binagsak niya dyan. At yung nandun yan sa salitang nasasabik. Longing. Sabi dito, my soul is consumed. Ibig sabihin, talagang ako'y napalibutan. Ako'y nakubkuban. Ako'y nabalutan ng, ng aking pananabik. Grabe, no? Consume na consume ka eh. Sa love. Yung bang wala ka nang maisip kundi yung love mo sa kanya? Yan. Talaga nawala na. Nabura ka na. Ang tanging nakikita lang siya yung love mo sa kanya. Di ba? Wala ka na identity, kundi yung love mo sa kanya. At siguro naman pag gano'n, eh, siguro naman, Lord, eh, talagang yung puso niyan eh, talon sa lundag. Lundag sa talon. Sabi nga eh, your joy, O Lord, is our strength. The joy of the Lord is our strength. Kaya kung malakas ka, makikita mo dahil napapasaya mo ang Panginoon. Pero kung nanghihina ka, tanongin mo sarili mo, baka hindi mo na siya napiplease. So tayo manalangin. Father, may we love you and may we love your word as we love you. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo. Ibigay mo to sa kanila, O Diyos. Hindi ako ang magbigay nito, kundi sila. Nawa, hanapin nila ito. Nawa, Panginoon, namnamin nila ito. Nawa, O Diyos, manabik sila dito, katulad ng pananabik ng bata sa kanyang gatas. Nawa, Panginoon, lagi niya itong isip-isipin, muni-munihin, lagi niya itong mahalin, lagi niya ito, O Diyos, bigyan ng pagkakataon na ng pansin, Panginoon. Hallelujah. Upang sa ganon, sabi nga ni Joshua, nawa hindi umalis kayo sa salita ng Diyos. O yung salita ng Diyos ay hindi maalis sa inyo. Kundi pag-aralan niyo ito gabit araw. Basahin niyo ito gabit araw. Muni-munihin niyo ito gabit araw. Upang sa ganon, sa lahat ng iyong gagawin, ay magkaroon ka ng katagumpayan. Upang sa lahat ng gagawin mo, maggabayan ka at magkaroon ka ng katagumpayan. Hallelujah. Thank you. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Gandang tanghali sa atin lahat. Tutuloy pa natin ang pag-aaral ng salita ng Diyos sa susunod na linggo dahil it will be the last. At saka gusto ko mag-memorize kayo. Wala ba mag-quote?
Magko-quote lang kayo ng mga verses about God's word. No? Katulad ng 1:9. How can a young man keep his way pure? By keeping it according to thy word. Yung sa, yung anong version? Thy word have I hid in my heart that I may not sin against thee. Sa Psalm 119 din yan. No? Yung 105. Thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path. Yung Psalm 103, chapter 1, di pala, Psalm 1, verse 3, Joshua 1:8, Revelation 1:3, yung mga word, Hebrews 4:12, at saka yung 2 Timothy 3:15. Alam niyo yan? 2 Timothy 3:15. Yung all scriptures is God-breathed. Yan. So, yun mga verses na yun, mag-memorize kayo. Sulat niyo yan sa isang index, tapos ano-anuhin nyo. At sasabihin ko sa inyo, it is very rewarding, more than we expect. Very rewarding po ito mga kapatid. Sa James, meron din, be doers of the word, not only hearers, deceiving yourself, di ba? Sabi sa James. Yan, mga tungkol sa salita ng Diyos yan. Sa 1:22 ng James, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. No? Yan. Yan, nandyan din yung mirror na sinasabi. Ayan, yung mga salita na yan ay dapat nyong anuhin, isa-isahin at malalaman niyan na napaka-rewarding niyan. No? Yung, tama ba yan? 2 Timothy 3:15, tama ba? O 1 Timothy 3:15? 1 Timothy. Ay, hindi. Tama. 2 Timothy 3:16 pala. All scripture is breathed out by God and profitable. Ayan. Kung ano mga pakinabang. Profitable for teaching, reproof, correction, and for training in righteousness. That the man of God may be complete, equipped for every good work. Ayan. 16:17, memorize niyo 2 Timothy 16:17. Okay, yun madaming mga salita tungkol sa salita ng Diyos. Okay. So yun pala yung nalimutan ko kanina yung soldier. Bilang mga disciple ni Jesus, we are dedicated soldier, disciplined athlete, at saka diligent farmer. Makikita niyo yan sa 2 Timothy din. 2:2. Okay? So praise the Lord. That's it. Magandang tanghali sa ating lahat. Puri ng Diyos, dito naman tayo sa ating pagbibigay sa ating Panginoon. Hallelujah. Napakabuti ng Lord sa mga narinig natin dahil yun nga ang ating tuntunin para sa ating sarili. May babasahin tayo mag-ikapo sa ating Panginoon. May babasahin lang ako dito sa Mateo 9 verse 12. Sabi dito, narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot. Ang mga may sakit ang nangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Pumayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Maraming salamat po. Tayo manalangin. Salamat Ama sa oras na ito. Pagkamat naparito ka upang tawagin ang mga nawala, Panginoon. Purihin ang Diyos na makapangyarihan.
Salamat sa aming pagbibigay, Panginoon, na ito ay nakarapat-dapat sa iyo, Panginoon. Kung tutusin, Panginoon, na may kulang pa, Panginoon. Kaya ikaw ang pupuno sa lahat ng bagay. Pagpalain mo ang bawat may kamay, may nagtrabaho, Panginoon, na ikaw naman nagsupply ng lahat, Panginoon. Hindi naman nagkukulang ang lahat ng ito. Kaya salamat na sa iyo namin pagkatiwala ang lahat ng ito, Panginoon. Noon, ngayon at magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Hindi ko pa pala na-display sa inyo, no, yung dapat na pledges nyo. Maglagay kayo dyan sa GC, maglagay kayo ng ano natin, pledge niyo ng OMG sa mission giving. Bukod po yon sa tithes and offering natin, we will set aside dapat mga 10. 10, wag ng 5. Wala nang 10 na. 10 every week sa mission. So, 40 in a month. Si, no, 50 a month, saka si Bena. Ako, 100. Ay, hindi pala, 80 pala kayo kasi 20 kayo a week. So, ako, 100. So, in a year is, meron tayong isang tao, katulad ko is 1,200. Malaki yun sa isip mo. Pero pag bibigay ka ng every week, mahalaga, masuportahan natin ang mission. Kasi ang mission field natin po ay nasa Kamusliman na. Kaya, latsada na po yan hanggang sa makabalik na, makauwi na sa mga Israelita. Kasi di ba gumanyan yan? Tapos umikot. Yan. Gumanon yan kasi umiwas dito sa kalaban ng Kamusliman. Kaya gumanon yan sa Europe. Papagano, 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 papagano. At pag-ikot niyan, doon ulit. Andun niya tayo sa Kamusliman at uuwi na yan sa Israel. Sa napakaliit na bansang Israel na nakaganyan lang sa mapa. Ganyan lang sa mapa. Eh, kita mo naman yung Arab. Oh, ang laki niyan. Pero, ang masaya dyan, halos lahat ng Arab Republic ay meron ng United Arab Emirates na open. Tapos merong Republic of Saudi Arabia, tama ba? Kingdom of Saudi Arabia pala, KSA. Unti-unti na rin nag-o-open. Oh, ha? Nagkaroon sila ng edukasyon tungkol sa ano na yan eh, sa gospel. Kaya pagbalik niyan doon, pag-iikot niyan, amen. End times na, hindi darating end times. Alam mo naman yung end times ay series of events, no? Series of events. Praise the Lord. Yung matinding kahirapan, rapture, kingdom, tapos ano na talaga? Ano na? Yung final war. Tapos, ano na? Bubulid na yung heaven and earth. Tapos creation na ng bagong heaven and earth. Grabe, no? Imagine mo ba yun? Di ba? Yung basta yung kasabay ng gospel, yung unti-unting pagkahirapan ng pamumuhay sa mundo. May gera, may famine, may plague, no? Mga sakit. Kasabay yan ng gospel. Yung gospel dapat nauuna yan. Sige ang gospel. Sige ang gospel. Jesus loves you. Jesus loves you. Jesus died for you, for your sin. Jesus died for your sin. God loves you and Jesus died for your sin. Memorize niyo yun, yung dalawang linya na yun. Mahal ka ng Diyos at si Kristo, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa iyo, si Kristo na tangi niyang anak na matay para sa iyong kasalanan, sa iyong katubusan. Yun na. Oh, ngayon, naintindihan mo ba yun? Naniniwala ka ba doon? Oh. Gusto mo matanggap yun na katubusan, kapatawaran, buhay na walang hanggan. Tato ka agad, di ba? Gusto ko matanggap. O sige, sumunod ka sa akin sa aking panalangin. O, di ba? Nakashare ka na ng gospel. Thank you, Jesus. So, tayo manalangin. Meron po ba kayong prayer request? Ilagay niyo yan sa chat. Meron ba? Ayun. Teka. Ay, hindi pala ito no, wala pala tayong ano. Ano ba yun?
What is that? Ah, offering yun siguro, offering. Kasi inaano yan, nilalagay ni Jen yan sa offering. Yan, praise the Lord. I knew it. God is good. So, diyan po kayo ano, ng offering ha. Tapos, pagka minessage nyo ako ng personal, ay sasabihin nyo sa akin katulad na ginagawa ni Boogie. Pag nag-offering siya, meron siya nakalagay. For ganyan, for mission. For ganyan, for mission. So, siya, sakop na niya halos kasi nagbigay siya ng 500 sa mission. Okay, so tayo manalangin. Father, as we depart from this place, we will not depart from your presence. Let your presence be always upon us and guide us. Let your Holy Spirit, Father in heaven, be the one to walk us through. Siya nawa ang nangunguna, namumuno sa buhay namin. At ang aming mga problema, iniiwan namin sa inyong paanan. Ang aming mga hinaing, ang aming mga dalangin. Salamat, alam niyo ito, Panginoon. Para sa mahal namin sa buhay na nasa ibang bansa at nandito sa Pilipinas. Para sa pangangailangan ng mga kabataan, pag-iingat niyo sa kanila upang sila ay matuto ng kaparaanan mo, Panginoon. Para sa mga nanay, tatay, para patuloy silang magmahal sa inyo at makapakita ng pamumuhay na makadiyos na pamumuhay, makapagturo sa mga bata. Para sa mga may sakit, patuloy magpatotoo, magpasalamat sa kahit na anong kondisyon meron sila. Para sa mga may problema sa pamilya, sa financial, sa physical, emotional, kami lumalapit sa inyo, Panginoon, sapagkat ikaw na rin ang nagsabi sa inyong mga salita. Sa inyo, O Diyos, nandoon may kalakasan, may kagalingan, may kaaliwan, may kaliwanagan. May instruction, Lord, na dapat naming susundin, gagawin para matupad namin o para hindi lang matupad, kundi para makamit namin ang mga katagumpayan. Nakatulad ng pangako mo, O Diyos. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you for answering all our prayers, O God. We give you glory. Thank you for embracing us all, Lord. Embrace nyo kami. Kapin nyo kami. Bigyan nyo kami ng assurance na lagi ka namin kasama. You are our Emmanuel, Lord Jesus. Nakasama namin Diyos sa magitan mo at banal na Espiritu dahil sa inyong sa inyong presensya sa aming buhay ay nakakasama namin kayo, O Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Lord, for meeting our needs today. Thank you for meeting everyone else desires and longings and prayers. Thank you for meeting us all in our worship. Thank you, thank you, thank you for answering all our prayers. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Taas natin kaway. Hallelujah, para sa dakilang basbas na kapangyarihan mula sa Ama, sa Anak, at Banal na Espiritu, naway sumaamin ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Hallelujah! Magandang tanghali and shall we attendance?